Sa kabila ng mga inihahain nating diplomatic protest, sila mahirap na raw pailisin ang mga barko ng China sa Kalayaan Group of Islands dahil po sa dami ng mga ito. Sa Ayungin Reef, isang kinakalawang na barko lamang ng Pilipinas ang nagbabantay. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Yan nga yung sinabi sa atin ni Professor Romel Banlawi. Siya yung pinaka-head ng Center for Intelligence and National Security Studies. Makikita raw na well-entrenched na ang China sa Kalayaan Group of Islands na inaangkin nga ng Pilipinas bilang bahagi ng ating exclusive economic zone. Kaya base lang daw dito, mukhang mahirap na talaga silang paalisin. Sa Ayungin Reef, halimbawa, katulad nga ng nabanggit mo, Pia, kung saan namataan ang pinakahuling panghihimasok ng China, hindi naman talaga makapalag ang Pilipinas. Ang kaning nagbabantay raw doon ay isang luma at kinakalawang na landing may nakasakay na 6 na Navy personnel para nga magbantay dito sa Ayungin Reef at sila ay armado ng M16 na baril. Matagal na rin daw yung intrusion sa Ayungin Reef. Ang main Chinese installation ay nasa Mischief Reef. Ito makikita ninyo ay malaki at sementado. May ginagawang helipad, may basketball court pa. Dito yung base ng mga PLA ships ng China at ang kanilang maritime surveillance ships na nagbabantay sa kanilang mga fishing vessel. Lahat ng reef na okupado ng China sa Kalayaan Group of Islands ay matitibay yung mga installation. Kitang-kita nga raw yan, sabi niya Professor Banlawi, tulad ng sa Shigwa Reef. Sa Subi Reef, ito yung pinakamalapit sa Pag-asa Island na talagang teritoryo ng Pilipinas. May parola pa yung kanilang military installation. Sa Fiery Cross Reef naman, may mga barracks, office buildings at gunnery range. 5 reef ang okupado ng China, 7 naman sa Pilipinas at 2 isla. Yun nga lang, malayo yung kalagayan ng mga military installations ng Pilipinas. Yung runway sa Pag-asa Island ay halos sira na raw at mukhang mahihirapan ng makalanding ang C-130. Tapos sa karamihan ng mga nakatayong military installation sa mga okupadong reef ng Pilipinas ay mga concept hut lamang para tirhan ng ating mga military personnel. Malaking bagay daw talaga kung mamodernize. Pero yung recent allocation na binanggit ni Pangulong Noynoy Aquino kahapon na $1.8 billion ay siguro raw hindi sapat para sa modernization dahil karamihan sa mga bibilhin ay pawang mga second-hand na kagamitan lamang. Sa ngayon ay makikita na raw ang Chinese intrusion sa halos lahat ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At kung di raw natin ito babantayan, ibang makikinabang sa ating natural resources, para raw itong sari-sari store na hindi nababantayan, kaya kinukuha lang lahat ng mga tinda ng ibang tao habang yung may-ari ng sari-sari store ay wala nang makain at nagugutom na. Pia? Maraming salamat, Maki Pulido.